sa ating lahat. Ako pala ang tagapag-ulat ngayon. Ang pag-aaralan natin ngayon ay tungkol sa agrikultura sa ika-4 na baitang o agriculture and grade 4. Simula tayo. Ang nilalaman, sa araling ito, matututunan ng mga mag-aaral ang kahalagahan ng dulot ng paghahalaman ornamental, kapaligiran at kabuhayang pamilya. Maaasahan mong malaki ang maibabahagi ng gawaing ito, hindi lamang sa sarili, pamilya, pagkus sa bayan. Layunin. Anong layunin? Natatalakay ang pakinabang sa pagtatanim ng halamang ornamental para sa pamilya at pamayanan. Pamantayan sa pagkatuto o learning competence. Una, na isasagawa ang mga kasanayan at kaalaman sa pagtatanim ng halamang ornamental bilang isang pagkakakitaang gawain. Nagtatalakay ang pakinabang sa pagtatanim ng halamang ornamental para sa pamilya at sa pamayanan. Nagagamit ang teknolohiya, internet sa pagsagawa ng survey at iba pang pananaliksik ng wasto at makabagong pamamaraan ng pagpapatubo ng halamang ornamental. Nakapagsasagawa ng survey upang matukoy ang mga sumusunod. Alamin natin, bakit kailangan natin magtanim, bakit kailangan natin gawin ito, bakit tayo nagtatanim ng mga halamang ornamental? Ito ang unang katanungan. May makukuha ba tayong kapakinabangan mula dito? Anong pakinabang ang makukuha natin dito? Ano ang itutulong ng pagtatanim ng mga halamang ornamental sa pamilya at sa pamayanan? Anong maidudulot ito sa ating sa pamilya at sa ating komunidad? Mga kapakinabangan sa pagtatanim ng halamang ornamental. May 5 tayong kapakinabangan. Una ay nakapipigil ng pagguho ng lupa at pagbaha. Diba? Pag may mga punong kahoy, maraming punong kahoy sa ating bundok, na iiwasan daw ang pagguho ng lupa at pagbaha. Diba? Tingnan mo ngayon sa ating lugar, sa ibang lugar, dahil sa mga nakakalbo na ang mga bundok, wala na mga puno, diba? Nakikita mo sa mga balita ngayon, marami na ang binabaha dahil sa nagagawan natin. Naiiwasan ang polusyon. Bakit naiiwasan ang polusyon? Ang ginagawa ng puno o ng ornamental na halaman, bakit nagagawa niya tanggalin ang polusyon? Kasi pinapalitan niya ito ng bagong oxygen. Sinisip-sip niya ito, tapos papalitan niya ng bago. Nagbibigay lilim at sariwang hangin. Napakainit sa isang lugar, tapos walang bahay, wala kang makita masilungan, isang puno lang ang nakita mo. Diba? Nakakatulong siya sa lilim at sariwang hangin pa, nakakapagbigay ng sariwang hangin. Diba? Napapalitan niya yung mga mababahong hangin sa ating kapaligiran. Na pagkakakitaan, diba?
Magkakapera ka pala sa pagtatanim ng ornamental. Pangalawa, panglima, nakapagpapaganda ng kapaligiran. Diba? Pag maraming bulaklak sa bahay mo, magaganda ang puno, iba-iba ang kulay ng mga bulaklak, diba? Nakakapagbigay ganda ito sa atin, lalo na sa kapaligiran. Araling pangalawa naman ay nilalaman sa makabagong pamamaraan ng pagtatanim ng halamang ornamental. Nangangailangan ng pag-survey. Ito na yung pag-survey o paghahanap ng mga katanungan upang ang mga bagay na dapat alamin maaaring gamitin ng internet upang makapagsaliksik ng mga kaalaman sa pagtatanim ng mga halaman, punong ornamental. Kaya dapat unang gawin ang pagsusurvey upang makalap ng mga impormasyon tungkol sa pagpapatubo ng halaman o punong ornamental. Sa pamamagitan ng survey ay makakatulong sa mga impormasyon na nais natin malaman. Diba? Napaka-importante, dapat malaman natin ito. Sa pagsusurvey pa lang, dapat alam mo na anong itatanong mo. Diba? Ano ang layunin? Magagamit ang teknolohiyang internet sa pagsasagawa ng survey at iba pang pananaliksik ng wasto sa makabagong pamamaraan ng pagpapatubo ng halamang ornamental. Napakahalaga ng teknolohiya ngayon ng internet dahil na papadali nila ang ating trabaho. Kaya mag-survey ka, maghanap ka ng kasagutan sa mga tanong mo, nasa internet na lahat. Kahulugan. Anong mga kahulugan? Una, teknolohiya ay ang makabagong pamamaraan na makapagpapabilis ng isang gawain. Ano yung teknolohiya? Ito yung nagpapagaan, diba? Nagpapabilis ng ating gawain. Internet ay isang kagamitang mekanikal na ginagamit ng buong mundo upang madaling maipadala ang anumang impormasyon sa pamamagitan ng computer. Diba? Dati, katagal pa dumating yung mga sulat. Kailangan i-aeroplano pa, kailangan i-barko pa. Pero ngayon, punta ka lang sa internet, mag-message ka lang, nandoon na agad ang mensahe mo. Pananaliksik ay ang pagtuklas upang malutas ang isang suliranin na mangangailangang bigyan kalutasan. So, ano daw? Pananaliksik. Manaliksik ka. Ano ba dapat? Ano ba dapat ang gawin mo? Ganito ba dapat ang gawin mo? Diba? Survey ay isang pamamaraan kung saan ginagamit ang sukat ng pangkaisipan, opinyon at pandamdamin, di ba? Pag mag-survey ka, magtanong ka sa mga tao, anong opinyon nila, anong nararamdaman nila, o anong nalalaman nila tungkol sa pagtatanim. Iyon. Sa panahon ngayon, ang makabagong pamamaraan ng pagtatanim ng mga halaman at punong ornamental ay ginagamitan ng teknolohiya sa pamamagitan ng internet. Ang pananaliksik ay di na gaanong problema dahil nariyan na
ang kompyuter upang makuha ang mga kinakailangang impormasyon. Di ba? Internet, teknolohiya, di ba? Nakakatulong na ngayon siya. Napapadali na ang trabaho natin. Nakakakuha tayo agad ng kasagutan sa ating mga katanungan kung paano, anong gawin, di ba? Paano ito itanim, linangin natin. Sa pagsisimula ng pagsusurvey, paano ba pag magsisimula ka ng survey, anong gagawin mo? Nararapat nakahanda na ang kailangang impormasyon upang mabilis matapos ang gawain. Dapat pag nag-survey ka, nandiyan na lahat ng kailangan mo, mga katanungan mo, para madali na lang matapos ang pagsusurvey mo. Makipag-ugnayan sa iyong guro sa impormasyon, komunikasyon, teknolohiya upang matulungan sa gawain pang-internet, di ba? Kung wala kang alam, dapat magtanong ka sa guro mo kung anong gagawin mo, di ba? Mag-sort ng mga mahalagang ornamental ayon sa pangalan ng mahalagang ornamental at uri ng halaman. Halimbawa, kung naaarawan, malilim, di dapat naaarawan at paraan ng pagpapatubo, pagtatanim, nararapat ang isang tanim. Diba? Kailangan malaman mo daw yun. Kung kailangan ba siya sa init, o kailangan ba siya walang init, o paano siya patubuin. Diba? Ito yung mga halimbawa ng mga ornamental na halaman. Pangalan ng halaman ornamental. Fortune plant, cosmos, espada, diba? Uri ng halamang ornamental na mapanumpon. Diba? Ano yan? Pero ang cosmos is a herbal. Diba? Lugar kung saan dapat itanim, paraan ng pagtatanim. Diba? Yan ang mga sample na survey. Sa Agrikultura 3 o sa ikatlong lesson, pagtukoy ng mga mahalagang ornamental ayon sa pangangailangan. Diba? Nilalaman. Sa araling ito, matutunan natin ang gumawa ng survey upang matukoy ang mga halamang ornamental upang malaman natin ang nararapat sa ating mga bakuran at mga karaniwang itinatanim ng mga tao sa pamayanan. Dito daw, sa araling ito, malalaman natin sa ating pagsusurvey, matukoy natin na ano yung mga tinatanim na yung mga normal, yung mga palagi natin nakikita sa bakuran o sa pamayanan, anong mga halaman yun. Pagsusurvey, dapat natin alamin ang sumusunod na mga bagay. Meron dito, magpapaganda ang ating bakuran, tahanan at pamayanan. Diba? Dapat malaman natin yun ang kasagutan. Ang mga gustong malaman, halaman, punong ornamental, mga mamimili. Ano yung mga gusto? Ano yung mga gusto ng mamimili ng halaman? Dapat malaman natin. Kailangan dapat itanim ang bawat halaman, punong ornamental. Dapat malaman din natin sa ating survey kung saan ba dapat nararapat itanim ang mga halaman. Ang mga pangangailangan kaya ng mga
kagamitan at kasangkapan gagamitin sa pagtatanim. Diba? Ano yung mga dapat na mga kagamitan na gagamitin sa pagtanim ng mga ornamental na mga halaman? Ang magiging kita sa pagtitinda o pagsasagawa ng simpleng landscaping ng mga halamang punong ornamental. Diba? Kung nagbebenta ka, dapat malaman mo kung magkano kita mo, diba? Kung paano mo malalaman, diba? Bumuo ngayon ng mga katanungan o survey question para sa gagawin pang survey. Diba? Paano ba mapaganda ang isang simpleng tahanan o pamayanan sa pamamagitan ng pagtatanim nito? Paano? Ano-ano ba ang halamang puno o ornamental na ang gusto ng mamimili? Ano yung mga gusto ng mamimili? Ang mga napili bang halamang puno o ornamental ay maaaring itanim ng tag-ulan o tag-araw? Diba? Ano-anong pangangailangan ang dapat ihanda sa pagtatanim ng mga halamang punong ornamental? Paano mapagkakakitaan ang pagtatanim ng mga halamang punong ornamental? Tandaan natin ang halaman punong ornamental ay itinatanim upang magbigay ng ganda ng sa mga tahanan, paaralan, hotel, restaurant, parke, lalo na kapag ang mga tanim na halaman punong ornamental ay malulusog, malalago, makukulay at maayos ang pagkakahanay. Napaka-importante pala ng mga punong ornamental o mga halamang ornamental sa ating lugar, lalong-lalo na sa mga nabanggit dito, sa mga paaralan, tahanan, hotel, restaurant, parke. Diba? Kasi pag may mga halaman dyan na iba-iba ang kulay, tapos malalago at kukulay, malulusog, diba? Napakaganda tingnan. Agrikultura aralin pang-apat o intercropping ng halamang ornamental sa halamang gulay. Anong ibig sabihin nito? Pagsamahin mo yung mga halamang gulay sa mga bulaklak, dapat malaman natin kung mga bulaklak pa at ang gulay ay pwedeng magsama, diba? Nilalaman. Ang intercropping ng halamang ornamental ay mahalagang halamang gulay ay dapat isaalang-alang sa pamamagitan para sa gawaing simpleng landscaping. Dapat malaman mo na ano ba ang nararapat, ano ba ang pwede ipagsama na gulay at saka mga bulaklak. Tapos gumawa ka ng simpleng landscaping dito. Diba? Ang pagbabago sa kalakaran sa pagpapatubo nito ay may mga bagay na dapat binibigyang pansin. Diba? Kailangan bigyan pansin mo kung babagay ba yan siya dyan o pwede ba yan sila isama. Diba? Ang pagtatanim ng pinagsamang halamang ornamental at halamang gulay ay kasiyang-siyang gawin dahil bukod
Sa nagbibigay ganda sa bakuran ay may makukuha ka pang sariwang gulay na makakain, di ba? Kawili-wili kasiya-siya ang pagtatanim kasi gumanda na nga yung lugar mo, may gulay ka pang makakain, di ba? Magiging maayos ang pagtatanim kung may nalalaman na angkop na halamang gulay para sa mga halamang ornamental. Dapat malaman mo talaga kung ano yung mga halaman pwede isama sa halamang gulay kasi mayroong mga gulay na hindi mo pwede isama sa ibang halaman. Tulad na lang ng pechay. Kung isama mo yan siya sa ibang halaman, sigurado papayat yan kasi mahina siya magkuha ng sustansya, diba? Yun. Hindi mahirap magsagawa ng ganitong gawain dahil kahit sa mga paso lamang na nakaayos ay hindi mapahuhuli sa kaakit-akit na kaayusan, diba? Napakadali. Kung may mga paso ka dyan, pwede mo yung taniman, diba? Mas maganda siya pag nakapaso, diba? Ang mga herb ang kalamitang ginagamit na halamang itinatanim gaya ng murang sibuyas na hindi naglalaman ngunit dahon lamang, pechay, lechugas, mani, maaring nakakain at mayroon ding ornamental, kangkong, kamote na makakasama ng mga ornamental, cosmos, marigold, diba? Iba't iba, pwede mo silang isama. Layunin, nakapagsasagawa ng survey upang matukoy ang pagbabago sa kalakaran sa pagpapatubo ng halamang ornamental. Balik na naman tayo sa survey. Mga katanungang survey question. Survey question. Ano-anong halamang gulay ang maaaring isama sa tanim? Diba? Dapat malaman natin yun. Na sa mga halamang ornamental na namumulaklak, maaari po bang isama sa taniman ang halamang gulay na namumunga? Diba? Tandaan, ang pagbabago sa kalakaran sa pagpapatubo ng halamang gulay na kasama sa halaman ornamental ay isang ayang gawain. Diba? Kasi, diba, pag tinaniman mo ng gulay tsaka ng mga bulaklak, diba kaya-ayang gawain siya. Kasi nakakatulong ka na sa kapaligiran, gumagaan pa ang loob mo. Maraming makukuhang kapag may tanim kang namumulaklak na halamang ornamental at mga madadahong gulay. Diba? Magpitas ka ng bulaklak para sa mga flower base mo. Magpitas ka rin ng gulay para sa pagkain mo. Diba? Karaniwan na itinatanim ay mga herbs. Taglay ang ganda ng tanim. Ang sukat nito ay di gaanong matataas at ang lugar ay maaaring kahit sa maliit na espasyo sa bakuran ng tahanan. Diba?
Yung mga herbs kasi maliliit yan sila. Kaya pwede lang yan sila sa maliit na paso o sa konting spasyo, maliit na lupa. Pwede na yan sila itanim. Diba? Ang sukat nito ay di matataas. So, sa paggawa ng vegetable landscape ay payak at madaling isa-sa-ayos. Nakakadagdag pa ito ng gamit sa kusina kung saan madali na itong makukuha. Diba, pag nagtanim ka diyan banda sa kusina mo, madali mo lang makukuha malapit sa bahay mo kaysa naman bumili ka pa sa tindahan. Yun ang ating leksyon sa araw na ito. Tungkol sa halaman ornamental at paano ito itatanim at paano mo malalaman o pag-survey na paano gagamitan ng mga teknolohiya para makahanap ka ng impormasyon na kailangan mo para sa iyong pagtatanim ng ornamental. At tapos, nalaman din natin na pwede pala ipagsama ang ornamental na halaman sa halamang gulay. Diba? At yun lang at maraming salamat.